Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. So, ang bilis, no? August na. And this is our first Kapitan's Report para po sa buwan ng Agosto. So, ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So, unang-una, syempre, we're very happy to share ang mga very successful na pagdaraos natin ng iba't ibang mga programa dito po sa Barangay San Antonio. Unang-una dyan, syempre, ang ating pagdiriwang ng Nutrition Month sa buong buwan ng July. No? At although, syempre, na antala yung ilan dahil sa sama ng panahon, pero overall, I would say, no, naging maayos ang ating pagdiriwang ng Nutrition Month sa ating barangay. Of course, ang ating Nutrition Month celebration ay punong-puno ng iba't ibang mga seminars, workshops, trainings, no? Of course, headed by our nutritionist and dietitian na si Sir CJ. Syempre, iba't ibang mga mga audience, no? Mula sa mga mommies, ang ating barangay workforce, mga kids, no? Nagkaroon nga tayo ng activity, no, sa ating Child Development Center na kung saan nagkaroon din ng talakayan sa wastong nutrition, no, para sa mga chikiting, gayon din sa kanilang mga parents. Naghandog din tayo ng mga prutas, no, para sa mga bata. Excited nga sila nung una, kala siguro nila candy, no. So, makapagbukas nila ng bag, sana hindi kayo na-disappoint, no, na ito yung mga prutas na hinanda namin para sa inyo. So, again, of course, hindi naman nagtatapos lang or hindi lang limitado sa buwan ng Hulyo ang ating pagdiriwang ng Nutrition Month or yung ating advocacy sa wastong nutrition. No? Tuloy-tuloy po yan sa ating mga pang-araw-araw na mga operations ng ating Health and Nutrition Committee. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating nutritionist and dietitian na si Sir CJ, of course, sa ating health center staff, no? Maraming salamat. Alam ko naging very busy tayo. And of course, sa ating Committee on Health and Nutrition, Kagawad, no? Led by Kagawad Rachel Rustia. At syempre, no, yung ating pagdiriwang ng 3rd anniversary ng ating Sining Galing program ay naging very successful din, no? Nakakatuwa. Ang daming nag-join, no, sa ating free monthly art workshop dito po sa Barangay San Antonio na ginaganap natin sa Emerald Avenue. At medyo may spillover pa dito ng ating pagdiriwang ng Nutrition Month. No? Of course, present na naman si CJ na nag-lecture. No? Tinalakay muli niya ang wastong nutrition. At nagkaroon din tayo ng pagsasagawa ng mga fruit skewers. No? Sabi nga ng isang bata, barbecue daw. No? Pero yun nga, yung mga fruits na nilalagay natin sa barbecue sticks. At again, it's a fun way, no, para ma-appreciate ng mga bata ang prutas. No? Minsan nga, sabi nga nila, struggle minsan pakainin ng mga bata ng gulay at prutas. So, isang pamamaraan ito, no, para mas ma-appreciate nila, no, mas magustuhan nila na ito'y maging bahagi ng kanilang regular diet. Siyempre, ang ating art workshop, no, nagkaroon ng poster making led by architect Ziggy, no, kung saan ay parang freestyle, no, parang free for all, no, ang naging walang naging fixed na paksa, no, or subject, no. So the children or the participants, they had that freedom, no, to create what they want, no, sa kanilang mga canvas. So again, ako'y nagpapasalamat sa ating mga attendees, no, sa ating mga volunteers, no, yung mga residente natin na tumutulong talaga para mapaganda, no, mas maging exciting ang ating pagsasagawa ng Sining Galing program. No, yung gumawa nung arko, no, yung balloon, magaling yun. Magaling. Oo, natuwa rin kami doon. Talagang yung mga party planner, mawawalan ng negosyo, no, sa ganda nung ginawang balloon art, no, ng ating isang residente, no, na talagang tumutulong sa ating Sining Galing program. Of course, sa ating BSA workforce, maraming salamat sa logistics. And of course, sa ating Committee on Tourism, Culture and Arts, led by Kagawad Venus Laput.
At syempre, ang Basura to Ayuda program natin ay naging maayos din ang ating pagdaraos. No? Actually, ang Sininggaling at ang Basura to Ayuda, ito yung dalawa na postpone. No? Dapat to last Saturday of July. Kaso nga, yun yung masama pa ang panahon. So it was a good call, no? Na inurong lang natin siya a week after. At of course, nakisama panahon. And nakakolekta pa rin tayo ng almost 700 kilos of recyclable waste. No? At blockbuster dyan ang karton at paper waste. No? So again, nakakatuwa no, ang pakikiisa ng ating mga stakeholders, both residential and commercial stakeholders. No? Miski yung food waste, yung mga bokashid food waste, nakakatuwa. Meron pa rin talaga na nakakapag-drop off ng kanilang bokashid food waste dito sa ating urban garden naman. No? So again, ang aking pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating Basura to Ayuda program. Of course, sa ating workforce, maraming salamat. And of course, sa ating Committee on Clean and Green, led by Kagawad Justin Galang. And naging successful din ang ating BSA Pray and Play program, our monthly youth camp dito po sa Barangay San Antonio. Of course, layunin ng Pray and Play program ay magkaroon ng avenue for spiritual and values formation ang mga kabataan at ngayon din magkaroon sila ng interaction sa kanilang mga peers. No? Hindi lang puro gadgets. No? At least nai-introduce natin sila sa mga, yan, may mga laro, no? Minsan may film showing pa na ginagawa during our Pray and Play program. At syempre, yung importance ng pananampalataya. So talagang very well-rounded no? Itong programang ito na layunin din no? Ay mailayo sila sa mga masasamang bisyo. So again, ako yung nagpapasalamat din sa ating main collaborator, ang Bagong Ilog Christian Fellowship no? Na talagang walang sawa no? Sa pagtulong sa ating barangay, lalong-lalo na sa pagpapalaganap no? Ng salita ng Diyos no? Sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga kabataan. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga nakakasama no, na sa pag-facilitate ng ating monthly Pray and Play program and of course sa ating Barangay Anti-Drug Abuse Committee led by Kagawad Cynthia Milo. And syempre, i-flex ko lang din no, na kamakailan, sunod-sunod no, ang mga pumapasyal na mga BSA college graduates natin. No? Yung mga scholars natin na nagtapos na sa kanilang pag-aaral. No? Nakikita natin na happy sila. No? Kahit naman ako dahil syempre produkto sila ng ating programa na talagang pinalawig pa natin. No? Pinalawak pa natin ito. No? Sabi ko nga, nung nag-umpisa tayo, ilan lang ang scholars noong 2018? Mga 30. And now we have almost 200 plus no, na scholars na bahagi nitong ating college scholarship program. So ako'y natutuwa no, hindi lamang sila graduates pero meron pa minsan mga tawag na commendations no. May nagtatapos ng cum laude, may summa cum laude, meron pang dean's lister no. Pero again, ang importante dito no ay tayo nakapagtapos ng ating pag-aaral. So nawa ay magsilbing inspirasyon ito sa ating mga current na mga college scholars dito sa Barangay San Antonio at konting pagtsatsaga pa no tiyak na makakamit ninyo ang inyong mga pangarap. So again, congratulations sa ating mga graduates and good luck sa inyong mga future careers. At i-flex din natin no na kamakailan ang Barangay San Antonio ay pinasyalan ng isang barangay mula sa lungsod ng San Juan, ang Barangay Santa Lucia. No? At ang layunin ng kanilang pagpasyal sa ating barangay, no? Nakaka-flatter, no? Ay para mag-benchmark sa ating best practices and programs pagdating sa gender and development. Actually, handpick tayo ng DILG Pasig. No? Nakipag-ugnayan actually ang DILG San Juan sa DILG Pasig no? Para daw mag-benchmark sila sa GAD no? Or sa Gender and Development. At nakakatuwa no? Na ang ating barangay, ang Barangay San Antonio, ang napili ng DILG para pasyalan no?
no, ng Barangay Santa Lucia, San Juan City. So again, no, nag-share tayo ng ating mga best practices, nag-present ang inyong lingkod, gayon din si Kagawad Pauline Blando, no, ng iba't ibang mga programa natin, no, pagdating sa gender and development. At syempre, no, siguro kaya rin naman tayo napili dahil last year, taong 2024, tinanghal ang Barangay San Antonio as the most gender-responsive barangay sa buong lungsod ng Pasig. So sana sa 2025, no, sana itong taon na to, no, baka manifesting na makamit pa rin natin ang titulo bilang most gender-responsive barangay sa buong lungsod ng Pasig. So sana po, no, ang ating mga kaibigan mula sa Barangay Santa Lucia ay may natutunan, no, may nabaon kayo ng mga learning points, no, patungkol sa iba't ibang programa natin pagdating sa gender and development. And of course, no, always welcome kayo bumalik, no, at mag-benchmark muli. Sabi nga namin ni Cap June, no, yung kanilang barangay captain, wala namang masama manggaya, no. Importante is meron tayong natututunan, no, sa ibang mga barangay, ibang mga LGU, at eventually, no, nire-replicate din natin para sa ating mga kanya-kanyang mga barangay. No, bottom line na makikinabang dito, syempre, ang ating mga mahal na constituents, no, sa mga magagandang programa na mai introduce natin sa ating komunidad. So again, maraming salamat sa Barangay Santa Lucia led by Cap June Belches, no, at ang kanyang buong council. Of course, ang DILG San Juan, DILG Pasig. Of course, sa ating kaibigan, kay San Juan City Mayor Francis Zamora, no, Mayor Zam, maraming salamat at nakapasyal ang isa sa inyong barangay sa aming lungsod. No? Of course, sa ating Pasig City God Office led by Sir Ray Espina. Maraming salamat din. No? Naging maganda rin ang inyong talakayan, no? Sa ating mga bisita. And of course, sa ating BSA God Office, no? Mga staff natin, of course, led by Kagawad Pauline Blando. And of course, no, itong lumipas na linggo, no, nagkaroon din tayo ng iba't ibang mga collaborations, no, with different sectoral groups. No? So unang-una dyan, syempre, nagkaroon tayo ng seminar and training, no, para sa ating katarungang pambarangay. No? And this was in collaboration with the Public Attorney's Office. So nagkaroon ng maikli lamang siya na training, no? Pero punong-puno ng substance ang naging training and workshop na hatid ng PAO at nagpadala sila ng 4 na abogado, no, para talakayin ang iba't ibang mga batas, mga issues na madalas ay natatanggap natin sa ating lupong tagapamayapa. Of course, in attendance ang ating mga miyembro ng ating lupon na naging maganda rin ang Q&A, no? Mas important, 'yun ang pinaka-importante kahit ang inyong lingkod, no, marami rin ako natanong sa ating mga abogado dahil nga very unpredictable ang mga natatanggap natin ng mga cases, no, and concerns, no, sa tanggapan ng lupong tagapamayapa. So again, no, we do look forward to more trainings, no. Actually, nagsabi na kami sa PAO, no, sa Public Attorney's Office na sana masundan pa nga, no, dahil mas lalo nating nai-equip ang ating lupong tagapamayapa sa pamamagitan ng mga activities tulad nito. So again, maraming salamat sa Public Attorney's Office and of course sa ating lupong tagapamayapa sa inyong patuloy na pakikiisa. At ang ating barangay ay nagkaroon din ng collaboration with Pasig City PIDAO, no, para sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Actually, itong week ng Disability Rights Week ay kasagsagan ng habagat, no? Kasagsagan ng habagat. So again, ito na naman ang isa sa mga programa na medyo na usog lang ng konti, no? So we're very happy na natuloy na at naging venue host ang ating barangay para sa kanilang idinaos na activity, no? At of course, layunin ng programang ito, no, ng Disability Awareness Forum na isinagawa ng PIDAO ay matalakay ang mga karapatan ng mga PWDs. No? Siyempre, in attendance were
mga kapwa Pasigueño natin from different barangays, no, na bahagi ng PWD community at gayon din ilan sa mga business establishments. No? So yung mga business stakeholders, maganda rin na naka-attend sila, no, para maintindihan din nila, no, ang mga karapatan ng mga PWD. No? Lalo-lalo na naging issue yung mga fake PWD cards. No? So again, mahalaga, no, na maging mapanuri din tayo. No? But importante rin ay nire-recognize natin, no, ang mga karapatan ng ating mga kababayan na PWD. So syempre, dito rin sa Barangay San Antonio, meron din tayong own initiative, no, sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week. No, medyo nausog lang din, no? Yan na postpone din yun, no? Pero again, baka sa susunod na ulat natin ay may bahagi na namin sa inyo ang naging inisyatibo naman ng Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa Pasig City PDAW. Actually si Consi Angelo, no, at si Consi Warren ay pumasyal din, no, dito sa forum na ito, no. Si Consi Angelo dumaan pa sa ating tanggapan, no. Maraming salamat. So again, of course, sa ating yung sangay ng barangay na nangangasiwa para sa mga PWD, maraming salamat din, no, sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa PDAW, no, para sa ating mga BSA PWDs. And kamakailan, nagkaroon din ng isang MOA signing ang Barangay San Antonio with Ripple X. So ang Ripple X ay isang organisasyon na ang advokasya nila, no, ay palawigin ang kultura ng pagre-refill. No? Sabi nga, ano ba yung pagre-refill na yan? No? Ano bang culture yan? No? Yan yung pag bumibili ka kasi ng tingi lamang, no? Siyempre, naka-sachet yan o kaya naka-plastic bottles. No? Siyempre, end of the day, saan mapupunta itong mga plastic sachets and plastic bottles na ito? No? Siyempre, sa mga landfills natin. At again, napakalaki ng impact na ito. No? Yung masamang impact nito sa ating kalikasan. No? So, layunin, no, ng Ripple X ay yun nga, magkaroon ng refilling stations. No? Meron silang refilling station under the brand na Kuha sa Tingi. No? At ang refilling stations nila ay may mga produkto tulad ng dishwashing soap, laundry detergent, no? May Fabcon, meron pa silang dishwashing liquid. No? So, may multi-surface cleaner pa. No? So, ang mga ito, no, usually binibili ng tingi. No? Pero dahil nga sa refilling stations nila, kung gusto mo ng tingi, at least i-refill, magdadala ka na lang ng container mong sarili. No? And then, through that, ma-eliminate mo na ang single-use plastic. No? So, again, ang Barangay San Antonio ay bumili ng starter kits. No? Bahagi ito ng MOA signing. No? 2 starter kits sa 2 pilot na tindahan, no? Na kung saan magkakaroon ng refilling station. So, syempre, layunin natin, maparami pa ang refilling station sa ating barangay. Pero, sabi ko nga, since testing muna ito, no, 2 tindahan muna. No, nang sa ganun ay masubaybayan natin, makita natin yung livelihood aspect. No, bukod sa environmental impact, yung livelihood aspect niya na maganda nga ba ang kita, no, makakatulong ba sa ating mga kabarangay. So, again, it's on its infancy stages. So ngayon ay minomonitor na natin itong 2 livelihood grants na ating ginawa, no, dito sa ating 2 pilot stores. So syempre, eventually mag-expand pa ng produkto ang Ripple X, no, ang Kuha sa Tingi, at magkakaroon din ng future collaboration with BSA Baby Love, no, yung ating livelihood arm ng ating nutrition program dito sa Barangay San Antonio. So very exciting times ahead, no, pagdating dito sa ating pangkabuhayan at pang-environment na programa in collaboration with Ripple X. So again, maraming salamat sa mga representante ng Ripple X. Thank you for introducing this very nice program sa ating barangay. And of course, sa ating barangay council sa buong suporta para sa programa pong ito. Of course, special shoutout kay Kagawad Rachel Rustia, no, na siyang nag-introduce ng Ripple X sa ating barangay. And of course, we do look forward, no, sa paglago nitong programang ito sa ating komunidad.
And of course, no, syempre ang ating mga collaborations with our parish, no, ang Holy Family Parish ay tuloy-tuloy din po, no. Alam naman natin na alam ko, no, ang Holy Family ay very busy this month, no, kasi itong buwan ng Agosto ay ang kanilang kapistahan, no. Actually sa August 17, no, August 17 ang feast day ng Holy Family Parish at sunod-sunod na ngayon ang ating mga collaborations with them, no? Especially yung mga pre-fiesta activities. Pero syempre, hindi mawawala yung ating BSA Libreng Binyag Program, no? Na mula 2018, marami na ring bata, no? Hindi ko lang nabilang, no? Pero marami na rin tayong mga bata na natulungan, no? Para matanggap ang sakramento ng binyag. Last weekend, may 2 na tayo ulit, no? No? So, asahan natin, no, sa mga darating pa na mga buwan, no, ay marami pang mag-avail nitong ating BSA Libreng Binyag program. Pero pagdating naman sa mga pre-fiesta activities ng Holy Family Parish, no, nandyan yung Dalaw Patron na kung saan ay pumasyal sa ating barangay hall ang imahen ng Holy Family o ng Sagrado Pamilya. At pagpasyal ng Holy Family image dito sa atin, syempre nagdiwang din tayo ng isang banal na misa. At syempre yung image nagstay overnight. No? So thank you very much for this opportunity, no, na makasama namin ang imahen ng Holy Family dito sa aming barangay. And of course, no, nagkaroon din tayo ng re-enthronement ng Immaculate Heart of Mary, no, ng image ng Immaculate Heart of Mary sa Park 6 ng Barangay Kapitolyo sa lungsod ng Pasig, no. So 1 year ago, no, ay nagkaroon ng enthronement, no, meaning nilagay ang imahen ng Immaculate Heart of Mary sa kanyang bagong location, no, sa kanyang bagong shrine location dito nga sa Park 6. At bilang pagdiriwang ng first anniversary ay dinala ang image ng Immaculate Heart of Mary sa ating parokya, no, sa Holy Family Parish. Nagkaroon ng misa at ibinalik through a procession, no, dito sa kanyang shrine sa Park 6 nga po. So, naging bahagi tayo nitong re-enthronement. No? Kasama natin si Cap Alex Torres ng Barangay Kapitolyo. At of course, the ceremony was led by our very energetic na parish priest na si Father Joseph Santos. So, alam ko, marami pang mga activities, no, na nakalinya. No? Of course, ang culminating is on August 17, isang banal na misa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Holy Family Parish. Natanggap ko na rin po ang inyong imbitasyon. No? So, makakaasa po kayo, no, na present ang Barangay San Antonio sa inyong pagdiriwang ng inyong kapistahan. So, advance happy fiesta, Holy Family Parish. And again, no, from the bottom of our hearts, maraming salamat sa inyong patuloy na collaboration with BSA. And of course, ang aking patuloy na pag-anyaya sa inyo pong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga happening dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat for keeping our kabarangays informed. No? Maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin, maraming salamat sa inyong suporta. And of course, sa ating mga mahal na kabarangay, mga constituents natin, mga netizens natin, no, thank you very much for the trust and confidence, no, para sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang din po tayong magdasal, no? Ang ating pananampalataya ay patuloy po nating patatagin. So sa ating po lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, mga kabarangay. And may God bless us all. Thank you.